Same time that kung mo undergo tag mga early procurement, so ang sisinapod mo generate ko ito mga required certifications sa ato ang local finance na to. Then we have also a project monitoring. So after the POW, isa sa features na to is ang project monitoring na to. So sa project monitoring is dito na to makita ang mga katong mga accomplishment sa ato ang mga contractor na to. So we have a portal po sa atong mga suppliers and contractor. So we develop nga dito na sila mag-upload sa ilang mga MOB for billing. No? So makita nila kung unsa tong nadaog nila nga mga contracts or katong mga projects, infra projects na nadaog nila. Makita nila dito silang portal, then dito na sila mag-upload ng mga MOB nila. So since bago pa ba nato ang POW systems, so by next year we are planning to mahuman nato ang atong system. So for material testing, equipment pool, road inventory and maintenance. So actually na-start na yung road inventory and maintenance, but medyo na-hold lang siya into production now. So ang ato pong output sa atong system na to is nag-paperless na po niya. No, using katong digital signature naman. So tanan ko pirmahan na ni GOP ng mga POW, detailed engineering design, no, other related ng mga documents sa engineering is paperless na. So after POW, mahimuan na siya kanang mga POW as required dito sa atong EIP. Automatic na siya mosulod dito sa atong EIP system. So sa atong EIP system, kung sa'yo na-reflect ng mga amount dito sa atong infra for POW, automatic na po nila i-capture dito. So sa mga infra ng mga requirements na to for PPA implementation, wala na siya manual na ginahimo sa EIP. No, automatic kung sa'yo i-set ng mga plans dito ni engineering sa POW system, automatic siya ma-reflect sa atong EIP. No. So other po nga mga transactions nga ginahimo sa atong AIP is katong ato ang mga PPA proposals. So dito every offices is maghimo sila mga proposals for the next year. Kung sa mga plano nila, mga projects na gusto nila implement. So dito sila sa atong AIP system. So natay ginatawag na project profile. So during sa project profile na to sa atong AIP, dito na nila ibutang ilang mga outcome, ilang mga output, kasi mga target ng mga beneficiaries, mga location sa atong projects, and other mga activities na kinahanglan nila. Like kung may mga trainings, na may mga capacity development or procurement, dito na natin ginasunod. Then aside po sa ato ang mga PPAs, is ito ang regular nato ng mga budget for MOE and PS. So sa MOE, katong ato ang mga office supplies, other maintenance, tanang item dito nga gusto nila paliton for the next year. Ika lang ginasulit sa atong system dito. So ang atong system na to is connected siya po sa atong procurement system para dito na mamuha og mga items nga paliton. So dili ta kabot-buot ang mga opisina o mga empleyado nga maghimo lang sila items nga gusto nila. No, dapat standard kung unsay gi-agreehan or sa atong price committee, mo ito'y masunod ng mga presyo, mo ito'y mga items na dapat. Kung wala items na makita, that's the time na pwede sila mag-request. Provided na sila mga proof or mga attachment ng mga canvas. So ang PS code na to is automatic na siya gina-compute. No, ang ginahimo na lang sa mga empleyado is kung nasa sila yung mga vacant positions nga gusto nila i-open, gusto nila papandingan, wala na ang ilang ginahimo. Ang calculations sa tanang opisina ng PS requirement is done by the system because of we have plantilla na structure dato sa atong HRIS. No? So automatic, ang ginahimo na lang nila is ang MOE, MOE na lang, then kung may mga personal na gusto nila i-dumag. Then, ang ginahimo sa planning is itong review, consolidation sa mga PPA, generation din sa itong EIP book na to.
So tanan dito wala na ginahimo, wala encoding ginahimo atong plugin. No generate na lang sila og katong EIP na book nila kung ginasabit na to. So after sa atong EIP, no? So that's the time nga musulod na siya dito sa atong budget proposal. So sa budget proposal po na to, dati ang ginahimo na mo is kung wala pa nato na-connect ang EIP, no? Sa budget, is dito maghimo ang mga opisina sa ilang budget proposal, no? Katong MOE, PS. But now, kung sa'yo na-reflect dito sa itong EIP, then katong natagan po sa atong planning ng mga priority PPAs na to, no? Automatic na siya musulod dito sa ato ang budget system na to. So, budget preparation, automatic makita nila, every opisina, makita nila dito itong ginimo nila ng mga accounts nila, no? Special projects nila, makita nila ang mga gipang-propose nila dito sa ato ang EIP. No? Automatic na makita up to the last detail nga unsa nga mga item, makita na siya dito sa ilang budget preparation. So, during sa budget preparation, conducted na itong mga budget call, budget deliberation, no? Then, pag naatay final na amount no sa ato mga accounts kung giset sa atong local finance. So mo na siya ginahimo na din sa mga opisina is lahang finalize ang ilang work and financial plan. So basically ang atong work and financial plan is the detailed information sa ato ang mga proposals nato. No? Kung na yung mga trainings, unsa mga training i-conduct, pila ka packs, unsa yung mga atong mga snacks, meals, mga accommodation na. So ilan na gina-finalize according to katong budget nga gihatag sa ilaha. No, sa tanan na siya nga account, office supplies, ilang kaiguon na, no. So gikan sa atong EIP is medyo bloated na siya kay proposal na siya dagko ako na mga iPad. Pag-abot sa work and financial plan finalization sa ato ang budget, ilan na lang ginatanggal dito mga items na di na priority. Ang ganda siya, reduce ang quantity. Antod sa mga kuha niya itong amount niya, gihatag sa ilaha. Then, atong budget monitoring system is automatic na siya mag-generate sa itong mga LBP forms. So, wala na lang gina-encode na itong mga opisina. Automatic, ilan na lang gina-print ang ilahang mga LBP forms. Then, mag-generate na siya ito ang annual budget. Executive annual budget na to nga dinasubmit na to dito sa ato ang sanggunian for resolution or ordinance, no? Then other features sa atong budget system is during sa atong budget execution, allotment release, then obligation and earmarking. So ang ato ang procurement system is totally paperless na to, no? So ang ato ang allotment release obligation, no, is done by the system. No, so wala na yung tanong obligate dito, wala na doon siya ikuan. So ang allotment release na lang is ginakontrol na lang sa mga kuan to make sure na mabayaran ta ng transaction. Hindi po siya automatic. Actually, pwede siya ma-automatic based on work and financial plan, but na yung mga changes along the way sa mga implementation sa ating mga projects. So posible ang imong gi-plan is money, but kailangan nimo og dako-dako nga release because may mga changes sa ito ang mga implementation. Then, ang atong budget system is able to generate reports. So, tanan nga reports niya ginasabit nato sa atong mga national agencies, no? So, dili na siya ginahimo or dili na siya gina-generate sa atong system. Ato ang raw, no, ang mga reports nato. And of course, ang ato mga opisina is nakasitag sa mga account sa atong budget system. So, matrack po nila ang utilization. So, makita nila kung sa mga accounts ang wala pa ay nakupag mga allotment or nakupag mga appropriation, allotment, no? So, at least ma-plan po dahil sa mga opisina kung sa pa'y dapat nila paspasan o padagan sila mga transactions. So after sa budget proposal, no, kung ang ato ang natay mga trainings nga i-conduct, natay mga capacity development, no. So ang mga opisina is maghimo na sila danong activity design.
So, ang ato activity design is attachment na siya sa ato ang final work and financial plan nga dito sa ato ang budget system na to. So, dili na sila, basta ang ato mga trainings, yung mga items, dili nila mausap sa work and financial plan sa budget, kailangan sila mag-create og activity design. So, during sa preparation sa ato ang activity design, no, so dito na sila maghimo sa ilahang mga detalye sa ilahang activity design. Itong mga rationale, tunan nga mga katong narrative dito, then ilahang mga requirements, no, such as katong mga kung natay mga snacks, item na to dito, na yung mga honorarium. No. So dito na nila ginabutan. So automatic na po siya mag-generate og ato activity design document. Yes, go. Kami lang ba ang pwede maka-open aming system? Yes, actually, ang atong systems natin gitawag na rules and access. Dapat, kamo rin kita maka-access ana. Even sa amo ang dire, natay restriction po from other offices. No, kung unsay gihatag nga rules sila, like mo reviewer sila, kung kuan, mura po ito yung ma-access nila. Kung unsay data nga gilimit nato sa every user, mura ito pwede nila makita. Yes, no. So guided ta sa katong access rights, no, and rules na pwede lang makuha or ma-access ni user. So online na po atong review sa atong activity design. So mag-start siya sa katong pag-prepare nato, then proceed siya sa katong mga reviewers nato, like sa HR, sa atong accounting, sa atong PLC, no? Since naman may mga training center, learning center, so most sa mga activities is diyan na mo ginakandak sa mga learning center. So kung need na mo i-conduct outside, so that's the time na mag-waiver in. So mo nang si PLC is part siya sa ato ang review for the activity design. Because ilang tanawon po dito kung during sa activity na gi-propose sa opisina is kaya ba nila i-cater, kung na may mga conflict sa mga schedules, ano. So dapat ma-adjust po sa ato mga user ang ilahang activity design. So paperless siya po siya, no? Pagdagan siya using our digital signature. So after sa budget proposal, pag nanatay ginatawag na executive budget, so pwede na din ta mag-generate of indicative APP. So pag-generate sa indicative APP, automatic na po niya bunluton, tanan, i-consolidate niya tanan items, tanan accounts, into APP document na to. No? So dito na ta wala na encoding ani, just a matter of generate na lang, no, automatic mahimo na siya indicative APP. Using our procurement system. So pag namatay indicative APP, no, so mag-conduct na dayon mi of early procurement. So sa atong early procurement is until short of awards lang, no. So dili ta pwede mo muhat mo issue og kanang notice to proceed, no, ato lang i-short nga naatay makita nga isay winning nga mga bidders. So sa among procurement nato is we have the electronic procurement system. So automatic na siya, no, from gikan sa EIP unsa tong na-finalize sa atong work and financial plan sa atong budget, automatic na po na niya gina-generate diri ang atong mga PPMP and ito ang mga APP. So itong ginasabit nato sa DBM na APP, diri na ni gina-generate sa atong system. So during EPA na to, so gina-identify na dito unsa nga mga projects, unsa nga mga accounts ang padagan nila sa ato ang EPA. So mostly katong mga common nga mga items, common nga mga ginagamit sa opisina, mo na sila ang gina-EPA, and katong mga infra projects na to. Then mo-generate po siya og kato ang certificate of availability of appropriation. Okay, wala pa man siya wala pa man tayo katong budget ordinance. Then of course, ang ginagamit nato na proseso is atong bidding process.
process. No? So tanan da nga proseso sa bidding is naka-automate na po na siya. Starting from generation sa bid docs, katong submission sa mga supplier, no, o leaders ngayon ng mga required documents, online na siya tanan. No? Ang ilahang mga project, ilahang mga proposals lang is nakakuan siya, password protected lang. No? I-open lang ng itong proposals dito during the bid opening. But other documents, other na mga submission, online na tanan. So, natay portal sa ato ang mga suppliers. So, generation of procurement documents. Ato nga ito ang mga abstract, no? Abstract of bread, abstract of calculated, PO, tanan nga mga documents na to ang system na nag-generate. No, including itong mga notices na to. So after budget proposal, no, then nakakonduct na early procurement, no. So once nga magsabit na si local finance sa executive budget dito sa ato ang SP for budget authorization, so dili na siya mosulod sa atong legislative tracking system. So sa test na to, tanan nga mga documents nga ma-receive nila, so dito nila gina-register, gina-update nila ang status, no, sa katong unsay ang registration process and tracking, kung refer to committee, kung na-return ba siya for agenda, tanan dito ma-update sa document, automatic na siya makita dito. Then ang ato mga document, ang ato mga kapag naghahatag, no, nagasabit og mga documents, ginatagaan na nila og tracking slip. Nga na siya QR. So kung i-scan niyo ang QR, makita niyo si status sa imong document nga gisabit dito sa SP. So of course did lang nimo internet kay para ma-connect ka dito sa app. So mo na ginahatag nila para dili na magsigig follow up ng ato mga kapag nagasabit og documents mo. Tanan igo na lang scan, then makita nila ang track sa ilahang mga documents. Then, napod tayo preparation sa ato ang paperless session. So, ang ato ang sanggunian is paperless na sila po. So, wala na sila print of document, automatic, naka sila ang mga laptops, no, ang mga kailangan nila ng documents, and naka-project po siya kung sa yung mga sa ilahang agenda for that session. Then, kung ano mga changes nito, ang ilahang staff is dina-encode po nila dili sa ato ang logistic tracking system para mas ma-record na yun nila kung changes during the plenary. And we have the ordinance and resolution repository. So tanan mga ordinance and resolution, once nga ma-approve na siya, ma-finalize na, automatic na siya ma-available na din siya sa amo ang online na mo nga ordinance and resolution na repository na to. So available na din siya sa public kung gusto nila tanawon. Pwede nila ma-search dito anytime. Kung sa mga ordinance ang related sa gusto nila may banal. Okay. So once nga natay budget, no, natay ordinance, so budget na to, no, na-authorize na atong budget. So automatic, tanan na na-approve ng mga PPA, EIP with their corresponding budget. Buproceed na din siya sa ato ang project monitoring. No? So, tanan nga i-implement ng mga PPA sa mga opisina, automatic labay na siya dito sa atong project monitoring. So, data na nag-start ang ato ang project monitoring pag-start sa tuig. No? So, pag-start sa tuig, ready na po na ito ang project monitoring na system. So, sa project monitoring na ito, natay doon na phase ang pre-implementation o katong implementation na phase. So, during sa pre-implementation, katong mga preparation sa atong mga documents na tinangan, sa atong mga procurement, kung na yung mga procurement na component ang atong project, so, diyan na nila i-prepare. So for procurement, automatic na siya mo link dito. Kung si status sa imong procurement nga i-prepare, no, automatic po na siya makita dito sa status sa atong pre-implementation
No, nakalink na siya dito sa atong procurement system. Then, updating sa ato ang physical and financial accomplishment. So, sa physical accomplishment, ang mga opisina gyud ang mag-encode sa ilahang mga physical accomplishment. No? Sa ilahang mga pagpadalan sila mga projects. So, encode nila dito si status silang project, no? Kung may mga installation, no, tanan nga detalye ilan ang encode dito sa ilahang promise for project monitoring. Then for financial accomplishment, automatic na siya bubundot gikan sa atong financial system nato. Kung na-obligate na, kung for checking na, no, until disbursement. So, ma-account lang ang ato ang financial accomplishment once nga ma-disburse na ang ato ang mga check, mga pa na to, no, payments na to, with that sa ato ang project na to. So, makita na sa opisina, pila ang inahang financial accomplishment. No? So, real time siya, automatic. Kung na-obligate na dire, automatic ma-reflect na din siya dito sa ato ang project monitoring. Then we have department and sectoral nga mga reports. No? So every month po, or every quarter, meeting man ang mga sector na to. No? So dito po din na makita how well they perform in terms sa ilang project implementation. So including po sa mga opisina, makita nila kung okay ba ang ilang performance sa ilang mga proposed na mga projects nila during sa ilang implementation. So during po sa mga sa ato ang meeting po sa ato mga department heads, gina-present ko na dito ang ilahang mga accomplishment. So makita na din dito kinsa to mga department heads nga department nga hinay pa ang ilahang progress in terms of implementation. So pagtabok na tayo sa next na tuig, no? So mag-start na nato ang mga regular procurements nato. So tanan is tanan opisina mag-prepare na gid na sila dahil og ilahang mga PR. Depende po sa ilahang implementation sa ilahang project. So using sa ato ang electronic procurement system gihapon, no? So mag-generate sa PPMP, so PR preparation. So dili na sila mag-encode sa PPMP, automatic na bundot gikan sa ato ang work and financial plan. Then sa atong PR is dito na nila iset kung unsa nga mga items ilang paliton. Para sila mag-shopping base sa mga items nga naa sa ilang PPMP, mag-set lang sila dito sa mga IPR nila. Then depende sa back, no, kung unsa nila pagpadagan sa ilang document or sa kanang transactions, be it alternative or bidding. So naka-kwadya po na siya, naka-system. So generation sa documents for alternative like RFQ, no, tanan katong mga abstract ya po, no, tanan nga mga kuan is system na mag-generate. And of course, ang ato pong PO generation, naka-system na po na siya. Automatic na siya mo generate og PO, no, pag ma-approve na ang iyang CAFOA. So, ang CAFOA po nato is, ang system nga po na generate. So, basically, ang ginahimo na lang sa mga opisina, no, is mag-prepare lang sa PR. Ang tanan ng mga kuan is, ang system na ibahala mo, padagan sa file. Mo generate sa kinahanglan ng document, then, mo facilitate na lang dayon ng ato ang back secretariat for the process sa ilang mga transactions. So once na magdaga na mga papel sa mga opisina, automatic na siya mosulod dito sa ato ang tinatawag na procurement tracking. So diri sa procurement tracking, so makita na diha ang status sa atong PR, no? Ang detalye po sa atong PR. Then ang procurement result, kung kinsa ni daw ng mga supplier, makita na dito pwede amount na winning, kung bidding siya, no, ang winning bid pwede amount niya. Then, ang katong mga documents nga related or mga attachment alang nga transaction, makita po siya online. So, ang mga opisina nato is wala na sila
sige pangutana sa tumbak. Dili na sila mong tanaw si status nila mga transaction nila. So open na siya tanan, makita nimo tanan transaction including sa light nga opisina. Kita nimo diha ang status no, even sa kato pag signature sa ato ang mga signatories sa mga document. Makita sa opisina kung kano sa siya nag-sign. No? Then ang iyang gap no days unsa kadugay nagstay sa iyang document. Kung makita na siya diyan no. Manang ako man po kung makita mabantayan nila na medyo dugay ng document. So that's the time na mag-follow up na siya sa mga concerned mga personnel na yung mga documents na pending sa ilaha. So there is makalculate dato katong mga days, no, number of days na nadugay sa iyaha. So pwede na din siya dito sa iyaha performance. No? Sana siya actually, wala pa naman yun katong stricto yun nga kung days nadugay sa iyaha, nakakay penalty. Sila mamipin ng yabi mamirma. So tanan nato nga proseso sa atong procurement system is paperless na siya. Pag-prepare sa PR, pag-submit ka na, automatic ma-notify din ng department head na siya documents na pirmahan, PR, pag-sign na din sa PR, automatic mag-proceed na siya sa next na po na signatory. So paperless, tanan nga trail po, makita na siya din. Okay. So after sa procurement, kung nalatay mga winning suppliers, mga winning leaders, so dito na din sa delivery and inspection. So using sa atong procurement system yapon, dito na siya ang ginagamit diri mag-open na ato ang General Services Office. So for inspection report, no, mag-generate sila dire, then delivery monitoring. So kung ang ato ang transaction is full delivery ba siya or katong mga partial deliveries. So dili na ginatag ni GSO kung unsa po itong mga items nga partial delivery. So makita ba dayon po ni end user unsa itong mga transaction or unsa itong mga items nga partially delivered na siya. Then voucher generation, so dili po sila mag-impose o LD. No? So, depende sa katong date nga ni-sign ang ato ang supplier. So, pag during sa pag-confirm ni supplier, kung sa itong date nga ni-confirm siya, automatic, mo-auto siya ang date nga ginabasihan ni GSO during sa ilahang pag-impose o LD na ito. No? So, actually, ang system ang ato ginapag-calculate, pero right now is wala pa gina siya ito automatic nga i-implement na because napay mga changes ya pa yun. Na may mga supplier mangyo, wala pa gid na total impose. Kaya kung i-impose lagi siya, daghang gid na supplier yung mga intindihan. And of course, no, waste material report. So during sa mga deliveries na to, no, kung mga for especially atong mga equipment na to. So kung yung mga waste material, gina-record po na ni GSO sa ilahang end. Kung labi na katong mga bag-o na po mga items na i-install, katong mga serial niya, para pag next nga procurement, mo ito basihan nila sa kanang transaction, mo nga serial, dapat next nga waste material nimo, mo giwo ito na serial. So, dahil may mga bugoy din ng mga driver na ito. No? Pag PR sila, dito din padulog sa ilahang mga sakyanan nila. No? So, gina-record nila. Pag next na po ng PR, dapat mag-match itong mga serial from previous nagdipadit ng mga spare parts. So, dili po makita nila kung saan ginahimo nila sa mga materials, no, itong waste na ito. Then for supplies na to, no, ang ato ang sa gatong voucher generation.
Yes, sir. Voucher. No, actually, embedded na po siya sa system itong voucher na to. No? Kung sa'yo nasa PO amount, then plus or minus katong iyang LD, so i-generate din ni system itong iyang voucher. No? So, basically, kung mag-generate na si GSO o voucher, kung mali mga LD, yan lang automatic i-print. No? Kaya ang iyang data is, iyan naman ang kuha dito sa katong PO na to. No, detalye niya, ang iyang kisay payee, no, amount. So, ginabundot na dito. So, kung na yung mga LD, dito lang na i-entry sa system. Para mo minus siya dito sa atuang, mo reflect siya dito sa atuang voucher. So, supplies inventory, no, after sa deliveries, no, yung mga expendables sa ato mga items, musulod na siya dito sa ato warehouse inventory system. So, once na yung mga deliveries na, no, paghatod sa mga items dito, so, inspect na ni GSO, tanan, automatic na tayo niyang pag kompleto po or kung partial ba siya, no, yung mga i-record dito sa ito mga partial na na-deliver, automatic na musulod dito sa ato ang warehouse inventory. Katong mga records na to sa ato ang PO. So, once na makita na dito or musulod na ang items dito, automatic makita na po na ni every offices kung sa'yo mga items na available na dito sa atong warehouse. So, pwede na rin sila mo nag-prepare ng RIS na to, na requisition issue stick. So, kung sa itong mga items na gusto nila po, no, ilara pong i-click dito, then kuhan. Of course, bubase na po na siya sa pila ragid ang ilahang limit. Kung pila ang ilahang na-prepare ng mga PR or nasa ilang PPMP, more po ito ang limit niya ilahang makuha. Then, ang pag-prepare po sa itong RIS, makita po na ni GSO dito kung napa ba yung mga available na supplies sa ilang opisina. Sample, nag-request siya of bond paper, pero pag-check ni GSO is napa siya yung napulong ka reads dito sa yung office. So, pwede siya i-grant na yung request. So, makita ni GSO dito ang ilahang mga available supply because sa end po sa opisina is ilan ang dina-record dito kung na yung mga i-consume nila ng mga supplies. Kung consume sila ng isa ka rin, ilan i-record dito, kung i-issue ng nila sa employee, no, mga ballpen, pakatag nila, natin siya yung issuance slip dito, pirmang kuwan. Then, katong, by the end of the month, mag-generate din sila sa system of consumption report. So, about siyang basis nga, about yung ginasubmit nila dito sa GSO, consumption report. So, na makita na GSO, kung na pa yung mga available na mga mga supplies, no? So, request na pa, so hindi siya talaga. Okay. So, kung what po siya, semi-expendable or kato mga PPE, so musulod po na siya dito sa ato ang property monitoring system. Property management. So, diri sa atong property management, so, automatic, kung say detalye po dito sa ato ang PO, no, sumusunod po na siya dito sa ato ang system na to. So, wala na sila gina-encode. Kung na ay mga specs na specification nga gina-encode or gina-include si supplier, gina-encode ba na sa ato ang back secretariat during preparation sa ilang mga proposal sa mga mga suppliers, mo-reflect po na siya dito sa ato ang preparation sa ato mga property management receipt. So, musulod po na siya dito. So, kung say nakabutang sa PO, okay din mo reflect dito sa ato ang so, wala na siya yung mga malintang, mga mabalik na mga specs, no? So, automatic na siya musulod dito. So, nag-issue po sila o katong mga ICS-4 semi-expendable na mga items. Itong mga stapler na to, for 1 year use lang, issue na dito. So, automatic na siya dahil for itong mga ICS na to,
automatic siya matanggal sa empleyado pag-lapse of 1 year. Nakaset ko dito sa ating system. And of course, katong mga PPE na to, ginakandakan na nila o katong inventory every year. Using mobile application, butuyong si GSO, ginascan na nila itong mga nagkapilit na sila ng mga property tag. Ginascan na nila every year. Ang lisod lang kami, sir, ka ng Yes, no? kanang mamirma ko. Sige na lang kung pamirma, mas mo ito barangay. Ano naman sa cellphone. Actually, mapuy kalingawan ni Gob. During sa iyang pag-ubig sa bagay, kung before siya matulog, mag-sign siya sa DigiSign. Actually, dapat i-check tabang sa mga katong paperless thing. Okay. One example is katong pag-generate na mo og notice of award. Sumupin mo naman si supplier. Ang supplier is nasa Manila. So using our system na mo, digital signature, so ang mga supplier po is encourage na mo avail sa PNP kay sa DCT para magamit nila. So pag issue of notice of award, na-notify naman dahil si supplier, pirma siya, within that day yapon, naka-generate na din sila ang notice to proceed. So kung mananaon mo kung hard copy to, so siyempre ikaw, mabudat pa ka sa supplier na mga nitinig. Pwede na lang phone to phone. Ato ipakita ko niya doon kung sa'yo ang gamit na to. Harama. Nakoy question, sir, bakit? Halin na uso naman ang mga hack pero unsa man ang inyong security o nga na sa mga Actually, kung makita natin ng mga website inahack, it's just the front lang na siya, no? Ang back is dinigin na siya makuha. So naman sa ato mga applications natin ginatawag na front end, that's the mga malugay na ninyong ihani super go wala kana lang sa mga website na mga gina-listan katong na-hack, no? Pro website na siya katulad ba wala siya damage yun na or information data na nakuha. Because dili po sa mo is nag-invest po si province na maprotektahan natong data. Natay data center diri, so natay mga firewalls nga medyo mahal po, no, to protect sa ato ang mga so itong mga leading ng mga hardware firewall, so botong i-avail po na mo yung mga po. Okay. So kapag pag inventory sa mga sa GSO, makita nila dito, maka-generate din sa report dayon unsa tong mga property nga wala nila na account. So ito na nang magbuhat sila report, i-report sa mga department heads na wala yung mga property nga wala naman nakita, please fair na. So wala ba ito'y pangitawan na ba dayon ni department head, asa na ng mga property na ito. So mas madali na lang dayon sila inventory. mag-conduct sila ng inventory. Before that, sa una, manual dito lang ba, sulat. Sulat sila sa mga property. Sa gaman, i-consolidate ako, i-encode. Encode. Dagan kayo, button. After sa katong sulat-sulat, nag-code sila. Consolidate. Ang laptop, para i-encode na lang sa Excel. Yung laptop, dali ang malubat. Isa pa lang na opisina, or duha. Lubat na, makitugod sa charge na po, dagagwan. Okay lang sa opisina, maka-charge sila. But na yung mga instances, yung auto sa field, yung wala kuryente. So, that one ang request po si GSO na mobile application. Mas dugay mo siya malubat, so mas dali lang, scan na lang dahil. Wow. So, dili po daw mag-issue ang mga clearance, no, property card. So, ang kini pong system na to is nakalink po din siya sa ato ang ginatawag na e-portal, no? Naman ni employees portal. So, makita niyo mo tanan dito kung say property ka naka-issue sa iyo mga. Pero karon usab man siya sa GSO, tanan nga property, department nila mo bumili. Then, nagantay ginatawag na issuance, property issuance na dito na i-record kasi actual na gigamit. Pero ang ato ang power na to is na gigam
department head. No, medyo dagay hindi na ako. Gabi na ka itong monitor. Kung dako kayo property, kaya na makita ko. Stricto na yun eh. Dagay mo kayo instances na pag maho ang empleyado, hit-hit yun mga kaptap, mga hit-hit. Hindi na nila makuhaan. Hindi naman. Mo nang butan si department head talaga. Okay. So pag namin tayo delivery and inspection, so maka-issue na si Jason Butcher, na si Cram, automatic na rin siya mo sulod sa atong budget system for obligation. So ang atong procurement na to, sama sa gingon ako kanina, ang obligation is dili siya manual. No? So once nga natay na sila gina-trigger dito or na sila control point nga karos siya i-obligate. No? So after delivery, inspection, yan na pag nalay generation sa butcher, so automatic na siya mo obligate. So Sir, yes sir. Kaning regarding sa numbering sa obligation sir, mo generate na yung system. Yes. Actually, kung tanan nga ginahimo gid sa manual, di automate lang gid mo. Para wala na tao tangalo na. Dagan sila additional na task na pwede na baton. Yes. So obligation ng goal automatic siyempre obligate na to sa nasa PO amount no. Dito to mga controls mga numbers nila. Ito isudot na siya. Sa procurement na po siya ang katong automatic obligation. But other transactions na to mga normal transactions, nagya po yung manual ng tao. So, padong pamilya ng automate na to ang other transactions na to. Financial assistance, so mga regular mga payroll na to, mga bills. So once nga musulod na siya sa ato ang BMS, no, ang transaction, dapat mag-start na nato ang financial sa budget system na to. Automatic na siya sulod po dahil sa ato ang financial tracking. So sa atong financial tracking na to, tanan nga transaction nga musulod sa budget, makita agad siya diya. No? Procurement, sweldo, atong mga bills na to, financial assistance, tanan nga documents, tanan nga transaction, automatic siya makita niya. So mapod siyang ginagamit sa atong mga empleyado to check their ilang mga sweldo, no? Atong mga pagpadagan sa payroll, makita na dito sunod na sa admin for approval sa voucher, no? Until nga himo siya checking, no, for disbursement na. In case mo sa ato ang mga sweldo, salaries na to, ATM downloaded. Muputang mo na dito nga, na-download na sa ato ang ATM. So, makita na sa mga empleyado. So, kini siya financial transaction na to, hindi lang siya for employees. So, mga supplier na to, dinira po sila matanaw sa ilang mga claims. No? Kung asa na ilang mga papel nila, at mga bills nila. So, dinira sa matanaw. Including katong mga yoga assistants na to. So, makita nila diri, asa nila ang mga papel. So, diri man pud sa mo is tanan nga as much possible tanan yung mga claim sa empleyado or mga benefits sa empleyado is sulod na mo sa payroll. So, sa hospital katong ilang mga MS nila, katong ilang mga other benefits nila, ano daw, sulod na pud mo sa payroll. Para pud mas ma-compute gyud sa system ang ilang tax. Di nga sila nga, hindi ako akong tax. So, matod na makita dito. Nakay mga benefits ang yun. Then, makita na to ang atong turnaround time, no? Kung kada transaction, pila ka days nag-stay diha, no? So, pwede siya i-reklamo din sa ARTA kung may mga ina ng mga instances. Pero so far, ako mo pwede nag-reklamo dito. Pas-pas man po. Especially po sa mga financial assistance na to. Priority siya. No, kung may mga other transaction na naguna, pag mabot ang financial assistance, so ito gila na ito, among iwan na.
So pwede na to i-search diri tanan no, DB number, amount, katong tao. So tanan na siya pwede makita. Yes sir. Ang sa kanang financial account, sir, ang user anak, sir, kay per account, sir. Ang user anak, sir. Sa user. Yes sir. So, ma-view sa user, sir, kung mas kikinsa ng mga payroll, sir. Yes sir. Ang financial tracking na mo, tanan dito wala siya Tay, Acasio et al. Amount. Anyway, after sa pwede na ito isa-isaw no, gusto niyo tanawan ng systems ato ipakita. Para mas maklaro because diri medyo overview lang yung good no kasi okay, so after obligation, then verification and review sa ato ang accounting office no? So using ato ang accounting operation management system. So wala mi nagamit og katong i-ingest. So una naman ito yung system ang ato ang COA, national na mo ito gamiton. So wala mi gamit, nag-develop pa yung MOA because isa sa mga ng mga problema gina ng mga national na implementation sa mga system is ang support sud kayo. Tama. Na yung mga bigil no sa inyong mga reports, sa inyong Importante. report mo dito sa inyo. Reply sa semana, reply pa gid. We'll look into that sir. We contact pa ng mga developer. Okay. Wala na po another week. No, so sa government lang go, dili dapat hamper ang Naabay ko lang operations. po answer application ana yung murag makita na lang sa mga constituents na akong gipangayo ng project ba na approve na kaya to na kaya so na BR na kaya to ana naaba. Yes ma'am. Actually, ang procurement monitoring na mo. Wala gyapon to siya katong login. Open to siya sa public, no? So makita niyo mo dito ang mga project name, display for infra. Transparent. Ang mga project name to. And Yes. ang kapitan, kunwari ako kapitan, ato ko dito, makita ko sa akong cellphone lang. Yes po. I-access na nila ito ang katong Para hindi na sila sigigad to sa opisina. Yes. Siguro din ka Kasi wala na po yung mga to, sir. Actually, Sige na, wait, Malawak na lang po. Wala na. Kapoy naman na. kung mutulog ka diri sa Capitol, ang makita lang gid nimo is katong mga assistance. Ang uban mo supplier wala na sila dito na lang sa online mo tanaw sa ilang mga portals. Murang mawala ang amuang attachment. Sipa. Diba? Ano kaya po yung Digital attachment na lang. Pangutanang na lang ako si Kobe kung saan niya. Gusto pag-overcome. Kung turnover, sir mo. Anong during the over, naging sila, naging physical. Pero, monitoring lang sa transaction na to. Kung sa infra projects, makita na siya dito. Then, accounting system na to, electronic journal, tapos ay general and subsidiary ledgers na to. So, accountant's advice. Then, tanan po ng mga reports na ginasabit na to sa COA, hindi nila gina-generate. Wala na itong, actually, wala din siya yung manual, including pagsunod sa transaction, wala naman sila yung gina-encode dito ng mga particulars, mga diretso na. Because gikan sa budget system na to, iyan naman ang bandoto dito. Particulars, amount. So, ilan dito is... Ito yung usual, review, verification, journal. So, ano yung review? Mas madali lang siya during sa generation sa report. Because automatic na siya yung ginagawa. And ang amount ko din is national access accounting system. So, anytime, pwede siya matanaw na siya i-audit. So, lahat namin siya access. Viewing lang sa mga reports. Then, cash verification sa atong treasury, atong DB na to, verification.
So other features sa atong treasury system is katong cash control and verification nato. No? So check preparation dili pa nato ginabutang, gina-record na dito. So makita na dito by the end of the day unsa to mga check nga gi-prepare, mga na-disburse, unsa tong check nga wala pa na claim. Ana. So revenue collection, no? Dili pa na nato ginapuan. So ang ato pong treasury is connected po sa atong RPTIS. So kung magbayad ang ato ang mga sa ilang property nila, kung sa bill nga gi-generate dito, automatic mo po reflect diri sa treasury. So wala na ito yung hangyo. Kung mo na yung bill, mo na yung bayaran. Hindi ka naman siya ma-edit, no? Kung sa gi-generate sa ato ang RPTIS. Pwede nga po i-cash payment na sir. Ka mga RPT. Cash online, sir. Cash online. Cash online. Lapit ka share. Sir. Yes, Open sir. ko na siya, sir. Baitan, nabayaran na ang mga nabayaran na doctor di si panahon sa kwaro na. Sir, nabayaran sa open po na inyong kanang dapita, sir. Dili mo yung Real property na siya. sa katulad ng financial tracking, sa financial tracking, makita siya dito kung na-disburse na ang checking. No. Kinsay claimant, no, example, itong mga supplier, mga na sila, kung paano, pwede na tanawin dito kung ready for release na nilang checking. Then kung na-release na po, makita ko na dito, na-release na, kasi na-claim. Then, katong BLG reporting na to. So, i-connect na to dito sa system sa BLG para automatic na siya mo submit ng reports. So, wala na to yung encoding na ginahimo for the BLG system. Then, balik sa accounting for posting sa ato ang mga disbursement. Then, tanan na transaction, tanan ng mga reports, automatic na siya makita sa ginatawag na ito, Executive Information System. So, diri sa AIS, makita na di-go diri, unsa to mga transaction na nagdagan, pila kabok mga financial assistance na nahatag, amount, no? Even sa detalye sa documents, no, sa transaction, makita na niya, example for procurement, unsa ka na transaction, unsa bang ipagpalit anak na mga transaction. No? So, tanan ng mga data reports nga gina-generate sa atong system, gina-consolidate na siya para ma-reflect diri sa EIS na to. So, makita na rin no, using data visualization and data analytics. So, ma-compare din na ni God dito how well they perform sa mga opisina in terms of utilization o other nga mga transaction. So makita po niyo diri sa bangko pilay mga collections, unsay mga remaining amount, no? Pilay sa every banks na to makita niya pilay kwarta na nabilin. So mo siya ang ginagamit for the management na kung gusto nila mo tanaw sa mga reports sa tanan nga system nga naka-link. So other, ang ipakita na ako kanina is katumatong more on the procurement side. So other nga mga transactions like financial assistance, so ang opisina is sila mag-cater like sa PSWDO, kung mga burial assistant. So ilan ang i-cater dito, magsabi ito mga requirements sa mga tao, mag-request of assistance, then facilitate nila using atong accounting information system. So tanan nga mga generation dito like FOA, voucher, dito na nila ginasulod ang atong mga offices. Then pag prepare sa document, pag submit ato nila, automatic din siya musulod dito sa budget system. So ang among mga yung assistance, magpundo lang na siya dito sa treasury, bulat niya, ma-check na. Naman ba sila yung monitoring dito? Kaya mo process na ang mga liaison naman. So, ulit kasi dito, pangalan, nasa yung papel, nasa PGO for approval, until nga mo, for check release na siya, dito na siya mo. So, wala tayo magdabalakaw ang buwan, no? Ang mga assistance. Ayaw mo na dito silang papulan. Sige pa, laging jogging na ako. Kaya maganda, sige na lang i-click ko.
So other systems na to, no? So we have the human resource management system. So under that, natay HRIS. So muna siya ang system na ginagamit sa itong HR, no? Sa tanan po na itong operation sa human resource na to. So time and attendance, no? Dili na automatic na siya. So natin mga biometrics na nakakonect, facial recognition. So pag swipe sa tao, automatic mo. Reflect na dito ang iyang time. Then, employee's record. So information sa employee, makita natin dito, including katong mga premiums, no, tanan. Then we have also the authorization slips. Sa authorization slips na to, katong ato ang mga travel order, dato ang official business na kung wala ka kaswipe, no, because nakaka sa meeting, so mag-apply ka katong tawag na mag-ubas para ang system mo generate sa mo o katong time in mo. No? Kung wala ka sa nag-meeting ka na 12 o'clock, no, proceed na mo sa inyong kuan, wala kay out sa auto in sa hapon, so pwede ka mag-apply na 4D, mo-generate siya o katong time in mo. So provided nga, naagid ka sa official business mo. So dili siya pwede nga mula ka kay nakigipalit dito, bubas ka, dili siya pwede. Kaya dili mo na siya official. Meetings, mga conduct, imong office mandate o imong mga kuan. So pwede na. So tiupod na to, no? Ang dili sa among HRIS, ang ginagawa na mo is self-service. So kinsa tong magtio, siya mo apply sa iyang TO. Kinsa tong ubas, siya po yung mag-apply. So may restriction, sample kung wala kalimot siya og file, no? So natin 3 days na leeway, no? Na pwede siya mag-apply. After 3 days, admin officer. I-close na. Mag-request na sila mag-justify. After 3 days, kung dili siya ka-apply, so si HR na mo apply sa imo. Iyap sa imo si HR mo apply, pero mag-justify ka, no? Yes, sir. Usually, mga pag-generate sa kanang DTR, dito pa mabalaan nga na yung mga pangatong niya. Kung mo common problem yun na siya. So ang ang mga sir is, nami ginatawag, actually, pag swipe nimo, kung di na siya maputol ang network, no, gikan sa atong biometric machine, kung dito sa atong data center, automatic siya mo-reflect sa atong DTR. So every day or every month na natin sila nagabunlot, no? Tawag na mo bunlot, no? Because may mga instances na maputol ang network dito sa biometric machine. So namin in charge nga, ang trabaho is magkuha lang din siya mga raw data from biometrics. So before pa lang end of month, no, para sa sweldo, makita na sa empleyado kung nasa mga bangag. Kung nasa bangag, no, namingon siya nga nag-swipe ba ko ani? So namin CCTV. O sa oras sa nag-swipe. CCTV. Nindot na. O ninabayaran ka, wala ka ka-swipe. So baka di siya. Actually, ang generation sa among DTR is real time siya. Kung di na siya maputol. No? Then, by the 10 days, no, sa succeeding month, no, namin ginatawag na DTR closing. So, natay 10 days nga grace period to fix your DTR. Like, kung wala ka ka-file of travel order, wala ka ka-file of leave. So, nagtagaan 10 days, no, to comply that. Kaya pag abot ng 10 days, magkandak o closing. No, i-close na lang DTR, hindi na pwede mapailan og mga authorization slip tanan. Then i-compute na lang ang imuhang target na. Late and under time nimo. So katong na-compute na late and under time and absent nimo, mo to siya ang basis ko dayon ni payroll to generate sa imong deductions. So kung napaka-leave credits, automatic mo deduct na siya sa imong leave credits. So kung wala na, salary deduction. So nag-give 10 days sir nga grace period, no, para ma-address ng mga bangag sa DTR. Yes. Asa po so
after sa kwan, karon October no. So karon November 10 mag-close ni sa October nga month. November 10 i-close na mo ang October. First 10 days of the next month. Yes. Hindi affected ang yung releasing the salary. Dili man sir. Mas daily. Advance mo. Di ba ang atong salary is basis ba sa previous month? Kaya king ko. Yes. So ito sa akong previous month. Advance matawan. Nag-advance sa wala pa yung reklamo, wala pa yung action ng buwa. Sama sa sir. Wala may Wala mo pagkita ko sir. Sa inyo guys, say parehas lang. So, na-initial mo sa buwa. Isang sa civil service, same na namang gyapon ka. Ibali, ang member ng payroll, October na yan yung tax. So, 9 without this October, dito pa na sa November. Okay. November na salary. Sa November. yung mga cardinals, So, patong November na mo Previous month ang year. bulan, December na Sundon ko sa November. Bisa sa October. So mas dali na lang siya, wala man sa lahat na ito yung manual compute no? Sa mga later number time. Automatic na siya ma-reflect sa mga payroll na ito. So kung naay mga empleyado ng kapulan, so damay din. Damay yung banong bisina, uban empleyado kay within office mo, dugay maka-generate yung kuan, dugay ka-apply sa ilang mga travel order, Pwede na siya i-drop sa concert. Hindi siya pwede. Hindi tayo na mo sir, di ba masukot ang accounting? Account lang. Pero sunod siguro yung kurang naman yung plano na once na blanco na dito automatic, hindi na ito wala na stricto. Stricto na sunod na. Pero proposal na po siya. Okay, pag-madali man God, siyempre affected na itong pagkitans, siging tapal si accountant sa mga penalties. In the first place, ang empleyado mag-iwag din ng kurang. Then, dapat may ginatawag sa authorization slip na may ginatawag nga PASCO kung gusto mag-undertime ng mga empleyado. So, pwede siya mo avail na ito. So, sa mga diri is pag mag-undertime ka, pwede mo siya bayaran. Within the month, pwede mo siya bayaran. Di ba mangutang ka ang oras, no? So, sa katong remaining days ni mo sa kanang month, dapat bayaran mo itong imong undertime. Yes. So kung undertime ka 4 hours, dapat naka-exist na hours na 4 hours yapon. Na total sa kanang remaining days. With authorization sa iyang supervisor. Yes. Actually, tanan ng mga tanan nga plano nga Pasko, nangit din siya sa one. With proper nakaya pong one. Pag-apply niya po siya online. Aprobahan niya po. So kung di rin siya makabayad, apil na siya sa closing, i-deduct itong iyang